Pinaaresto ng ICC prosecutor si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng umunoy krimen sa digmaan sa Gaza. Pero git ni Netanyahu, walang karapatang makialam ang ICC sa kanilang bansa. Narito ang Frontline News Abroad. Humili ang International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant. Kaugnay yan ng umano'y paglabag ng Israel sa Genocide Convention Law o ang krimen umano sa digmaan sa Gaza. Mismong si Prime Minister Netanyahu ang nagsabing walang jurisdiksyon ang ICC sa kanilang bansa. Meron daw sariling legal system ang kanilang pamahalaan para magsagawa ng investigasyon. This ICC attempt is an attempt to paralyze Israel's very ability to defend itself. The government and people of Israel reject outright this grave threat to our security, this grave threat to our very existence. And I want to assure you, no ICC action will impact Israel's ironclad determination to achieve the goals of our war with Hamas terrorists. Bukod kina Netanyahu at Gallant, ipinaaresto rin ng ICC ang tatlong lider ng Hamas. Ang pre-trial judges ng korte na ang magpapasya kung may sapat na ebidensya para mag-issue ng mga warrant laban sa 5 lider. Kinundi na naman ng Senate leaders ng Amerika ang desisyon ng International Court. Tinawag pa nilang kahiya-hiya at bastos ang anilay kangaroo court na ICC. Ipinagtanggol din ni US President Joe Biden ang Israel. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. Naniniwala raw si Biden na ang Israel ang biktima sa pag-atake ng Hamas simula noong October 7, 2023 kung saan marami ang nasawi at binihag. Sa kabila niyan, nilinaw ni US Defense Secretary Lloyd Austin na makikipagtulungan pa rin sila sa ICC kaugnay naman ng umano'y krimen sa gera ng Ukraine at Russia. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.